natin ay kalawang bahagi ng ating ulat tungkol sa Bayawan City. Isang galing pook awardee na may makabagong water waste treatment facility. Paano ba ito nakakatulong sa agrikultura at sa pagtitipid ng tubig sa kanilang lugar? Tunghayan natin ito. Isa pang proyekto na kaakibat ng Ecosan ay ang Decentralized Constructed Wetland Treatment o tinatawag nilang Water Waste Treatment Facility. Ito ay ang paraan ng pagsasala sa mga nagamit ng tubig mula sa mga bahay upang mapakinabangang muli. Itong wastewater treatment facility is based on the principle of constructed wetland. Yung bahay sa GK Housing Project namin na about 700 household, lahat ng wastewater pupunta rito. Now, the treatment system is very simple. It is based on biological filtering system. Biological in the sense that the treatment system happens in the roots of the plant. And then filtering, because we use gravel and sand filter para doon dadaan ang tubig. Now, as the wastewater flows from one end to the other end, yung proseso ng treatment nangyayari. The bacteria eliminates the pollutant in the wastewater. So yung bacteria na yan, we call that aerobic bacteria. Now, aerobic because it requires a certain amount of oxygen para sa kanilang proseso. Now, this oxygen enters through the plants. Then itong plants ito is hollow they're hollow inside. So air enters via the leaves, the stem, and to the roots. So paglabas ng tubig, it's already clean. Inumpisahan ng paggawaan ng water treatment facility ang kanilang lokal na pagamutan, sanitary landfill area, at uumpisahan na ang pagpapalagay nito malapit sa kanilang palengke. Bukod sa Ecosan, marami pang iba't ibang proyektong pangkapaligiran ang isinasagawa sa Bayawan, tulad na lang ng pagtatayo ng seawall. Due to climate change, which we already feel, the rising of sea level, which we already felt, makes our infrastructure along the sea coast very vulnerable to storm surges. That is why the local government unit is looking for funds to construct one of the mitigating measures, which is the construction of the seawall. I believe you have already seen that. We have started that. Pagpapalawig ng biodiesel industry, ang pagpapalago ng watershed na kung magiging fully reforested ay makapagdudulot ng 120 liters per second mula sa mga spring waters nito. At ang isa sa kanilang pinakamalalaking proyekto, ang pagpapagawa ng Solid Waste Management and Ecology Center na binubuo ng sanitary landfill area at sludge management facility. Ang mga ito ay lubos na makakatulong sa Bayawan upang mapanatili ang kanilang berdeng kapaligiran. Ang mga proyektong ito, lalo na ang Ecosan, ay maraming naidulot na positibong epekto sa kanilang mamamayan. Di lamang sa seguridad na mayroon na silang magagamit na tubig sa mga susunod na panahon, napalago ang kanilang sektor pang-agrikultura. Nasolusyonan ang problemang pang-sanitasyon, kundi higit sa lahat, sila ay naging ehemplo sa paglaban sa climate change. Kaya naman handang makipagtulungan ang mga tagapamahala ng Bayawan sa mga nagdanais pumari sa kanila. I am encouraging other LGUs who might have access to see this presentation you can avail of the technologies on wastewater treatment and the concept of using and applying a dry toilet. We can provide the technical assistance. So we can send our own people to their LGUs so that they can be familiarized on the design
and we can let their own people to come to Bayawan also to observe how these things are operating in the city. So they will have a clearer understanding kung paano ito nag-ooperate. Kung nakaya ng Bayawan ang paggamit sa Ecnosan, kaya rin itong gawin ng iba pang bayan sa bansa. Kailangan lang na isa-puso at isa-isip ang pagsasagawa dahil sa maliit na pangamarang ito ay madudugtungan natin ang buhay ng ating mundo.